So makikita natin sa ating latest satellite na imagery na yung sentro ng tropical storm na si Maymay ay nasa dagat pa sa kanlurang bahagi nga ng Hilagang Luzon. At kaninang alas 4 ng hapon, ang sentro ng tropical storm na si Maymay ay tinataya nating nasa layong 145 kilometers ang layo, kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot hanggang 75 kilometers per hour malapit sa gitna nito, at ang pagbugso ng hangin na aabot hanggang 90 kilometers per hour. Ito naman ay inaasang kikilos sa direksyong north-northeast sa bilis na 10 kilometers per hour. Bagamat nasa dagat pa yung tinatayang sentro ng bagyong si Maymay, makikita natin yung dalang kaulapan nito ay patuloy at paulit-ulit nang tumatama sa nakararaming bahagi ng Hilaga at ng gitnang Luzon. Dagdag pa dyan, mapapansin natin yung kaulapan ditong sa may bandang kanlurang bahagi ng Katimugang Luzon. Yan naman yung pinag-iba yung habagat or southwest monsoon. Ngayon, ano nga ba inaasahan nating scenarios base sa dalawang weather system na nakakapekto sa ating bansa? Tingnan po muna natin ano nga ba yung mga lugar na may wind signal dahil sa current location na tinatayang pagkilos ni Maymay in the next 24 hours. Sa ngayon, makikita po natin yung mga lugar na naka-highlight ng yellow. Ito po yung mga lugar na may Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Itong southern portion ng Ilocos Norte, ang buong Ilocos Sur, ang northern at saka central portion ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, ang lalawigan ng Abra, western portion ng Kalinga, western portion ng Mountain Province at saka yung northwestern portion ng Benguet. Pag sinabi po natin may wind signal number 2, ang lakas na hangin na pwedeng maranasan sa mga lugar nito ay posibleng umabot mula 62 hanggang 88 kilometers per hour. Yung ganitong lakas ng hangin pwede pong magdulot ng minimal to or minor to moderate damage sa mga kabahayan na gawa sa light materials. Maaring makapagpatumba rin ng ilang uri ng halaman, and also pwede rin yung mga magagana bagay ay liparin at maging debris. So as much as possible, hanggat hindi pa po nakakalagpas ang bagyo sa inyong lugar, stay indoors at patuloy ngang makipag-ugnayan sa inyong local government at local disaster risk reduction managers para sa patuloy na gawaing pangkaligtasan. Samantala sa mga lugar na naka-highlight ng light blue, yan naman po yung mga lugar under Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Pag sinabi nating wind signal number 1, ang lakas ng hangin ay mula 39 hanggang 61 kilometers per hour. Ang mga lugar na natitirang bahagi ng Ilocos Norte, natitirang bahagi ng La Union at ng Pangasinan, ang buong Apayao, ang natitirang bahagi ng Kalinga, ng Mountain Province, ang buong Ifugao, natitirang bahagi ng Benguet, ganun din yung mainland Cagayan, itong Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, yung northern portion ng Zambales, northern at saka portion ng Tarlac, yung northern portion ng Nueva Ecija, at yung northern central portion ng Aurora. Under wind signal number 1 naman po yan. Pag sinabi natin may wind signal number 1, halos wala or merong minimal damage na pwedeng maranasan, lalong-lalo po sa mga kabahayan na gawa sa mga light materials. Bagamat hindi naman gaanong kagrabe yung in-anticipate nating damage na dala ng hangin associated with wind signal number 1, dapat maging alerto pa rin po tayo dahil yung bagyo, inaasahan po natin na posibleng tumawid ng kalupaan ng ating bansa sa pagitan ng mamayang gabi hanggang bukas ng umaga. Ang wind signals po ay ang babalat patungkol sa lakas na hangin na maaaring maranasan na inyong lugar dahil nga po sa paparating na bagyo.